Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na to guys ay parang Oppo A18 ito guys, no, or Oppo A38 guys. So same kasi guys yung likod guys ng Oppo A18 tsaka yung Oppo A38 guys, no. Yan. So makita nyo guys, ito guys yung likod niya guys, no. So ipinadala sa atin dito guys para ipa-check sa atin guys, no. So yung ano nito guys ay wala na siyang LCD guys, no. So dinala sa akin at wala na itong LCD. So possible guys na naputol guys yung EPC connector guys ng LCD nito guys, no. So sagad na sagad guys, no, wala nang lumalabas dito guys na EPC connector guys ng LCD niya. Yan. So yung ano lang dito guys, yung problema lang dito guys ay hindi natin ano agad guys, no, kung LCD guys yung tama nito guys. Kasi nga wala siyang vibrate guys, no. So tinry ko na rin dito guys i-charge. Yan. So wala siyang response guys, no. Yan. So wala siyang vibrate. So kahit pandarin natin guys ay hindi siya nagba-vibrate guys, no. Yan. So wala siyang response guys. So hindi natin guys ano to guys kapag LCD talaga guys yung tama nito guys, no. Kasi nga hindi natin ano kasi wala siyang response guys. Yan. So sana mag-vibrate lang sana ito. Yan. So wala siyang vibrate guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys, no. So check natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no. Yan. Okay? So simulan natin. So para mabuksan natin ito guys ay una natin gagawin dito guys, tanggalin natin guys yung SIM tray nito. Yan. So tabi natin yan. Sunod natin dito guys ay dito tayo dadaan guys, no? Hindi tayo pwede maka-direct dito guys. Kailangan nating tanggalin muna ito guys yung back cover nito guys sa likod na ito guys. So dito guys ay gagamit lang tayo dito guys ng pwede kayong gumamit dito guys ng hot air nyo guys or pwede kayong gumamit guys ng electronic liquid nyo guys, no? So sa akin guys gagamitin ko dito guys yung electronic liquid natin guys. Yan. So papakita ko sa inyo guys, no? So simulan natin. So ayan siya guys, no? So nalagyan ko na siya guys ng electronic liquid natin guys. So tanggalin na natin guys yung back cover niya. So dito guys gagamit lang tayo dito guys ng pang opening tools nyo. So ito guys pwede kayong gumamit nito or ito guys, no? So sa akin guys ito guys yung gagamitin ko, pinaka manipis kasi ito guys, no? So dito pala guys, meron siyang EPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. So pwedeng maputol ito guys kapag natamaan natin guys ng pang opening tools natin guys, no. So dandan tayo diyan pagdating diyan sa part na yan guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na EPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no. So kapag ito guys ay natamaan nyo guys, kapag ito nasungkit nyo na ganito nyo guys, so possible na guys na maputol ito guys, no. So ma-disable guys yung fingerprint sensor nito guys. So sunod natin guys yung gagawin natin. So wala pa siyang bukas guys, no. So tayo pa lang nakabukas nito. Meron kasi siyang silyado guys. Ayan. So tayo yung unang makabukas nito. So bubuksan na rin natin guys. So tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no.
So ayan siya guys, no? So natanggal natin guys yung mga bolts niya guys. So ito guys, ano naman ito guys, no? Sa speaker ito. So try natin guys, buksan natin. So dito pala guys, meron pala siya ditong ano guys, ng bolts guys. So nakalimutan natin. So tanggalin natin ito guys, yung cover guys ng camera lens nito guys. Yan. So meron ditong mga bolts guys, no. So kapag hindi niyo ito matanggal guys, ay hindi natin mabubuksan ito guys, no. Yan. So bali tatlo guys yung nakuha natin. So buksan natin. So dandan tayo guys, no. Yung fingerprint sensor guys, baka maputol guys. Yan. So nabuksan natin guys, no. So dandan natin. Yan. So una natin gagawin dito guys, tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery niya guys, no. Yan. Sunod natin tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. Yan. So sunod natin dito guys ay ititester natin ito guys yung motherboard niya guys, no. So dito natin malaman kung good board pa ito guys yung motherboard nito guys, no. Or kung wala siyang shorted guys, or wala siyang leak guys, no. So dito guys sa digital multimeter natin guys, gagamit tayo dito guys ng diode mode guys, no. So mag diode mode tayo dito. Yan. So test natin guys yung motherboard nito guys. So positive sa positive guys, no, negative sa negative guys. Yan. So wala siyang shorted guys, no. So good board naman siya guys. So possible guys na LCD guys yung tama nito guys, no. Kasi nga yung ano nito guys ay natanggal talaga guys yung LCD nito. So ito guys yung ano ng LCD niya guys. Yan. So ito guys yung IPC connector guys ng LCD niya. So possible guys na LCD guys yung tama nito guys, no. So wala lang siyang ano guys, vibrate. So possible guys na drain din guys yung battery nito. So try natin, check natin guys yung battery niya kung buhay pa. So direct current voltage tayo guys. So goods pa naman yung battery niya guys, na buhay guys yung battery niya. So ayan siya guys, no. So 3.8 guys. So buhay guys yung battery nito guys. So ang problema lang dito guys ay wala siyang vibrate guys, no. So yung motherboard nito guys ay good board naman, na tester natin sa digital multimeter natin. So goods guys yung reading niya. So possible guys na LCD guys yung tama guys ng phone device nito guys, no. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin malaman kung yung motherboard guys ng phone device natin kung meron siyang shorted guys, no, or meron siyang tama guys. Yan. So I hope guys na matulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.